Alam mo, ang dami nag-i-invite sa akin. Ma'am, pwede ba kayo pumunta sa ganito? Ano ang sagot ko sa kanila? Sabi ko, basta ako, kung saan si Spokes, doon ako. Kung saan nyo kami hihilain, doon ako. Yun po yung totoong kwento. So, walang nangyayaring na-deny si Spokes Harry Roque sa kanyang asylum visa application. Ang katunayan, kahapon, nag-usap nga kami, dahil nga sa sobrang travel kami ng travel, na June 11, supposedly makukuha na ni Spokes Harry yung kanyang physical card, dahil nga umiikot kami sa buong Europa, pagbalik na namin sa Hague, doon niya palang nakuha yung kanyang resident card, yung temporary resident card. So kahapon, pumunta siya sa bangko, nag-open ng account, sa City Hall, basta yung mga legal, whatever, kung ano man yung process. So hindi po totoo na si Spokes Harry Roque ay na-deny ang kanyang application sa kanyang visa. Sa kanyang asylum pala. Alright? Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay dito kung saan makasakali. But just the same, parang nakikitayin pa rin po ng ating... Nakikitayin natin. Basta ano yan, pwede naman file na extradition niya pagdating ng panahon. Pero baka hindi na kailangan kasi kakancel naman ang passport niya. Pag naging undocumented alien yan, may pwede nang kunin ng Interpol. Asylum ni Spokes Harry na pinapakalat ng bangag na administrasyon na ito daw ay binasura or dininay ng the Netherlands. So binigyan tayo ng balita dito. Sabi kasi ni Boying Remulla, ang iro ng mga bangag ay nabokya daw yung application ni Spokes Harry Roque. Basahin ko muna yung balita, galing mismo sa balita ng mga bangag. Sabi dito, umalag si dating presidential spokesperson Harry Roque. Charlie, alam nyo si Harry Roque, magaling mag-British accent. Hirap na hirap ako. Pumalag si spokesperson Harry Roque sa pahayag ng Department of Justice tungkol sa kanyang asylum application. Ayan. Sa isang Facebook post nga niya ni Spokes, strike 2 na daw si Secretary Bonjing Remulla. Una, sabi niya, meron daw si Harry na multiple passports. Okay, ganon. Di ba? Yun ang pakalat nila. Tatlo daw yung passport. Okay? Pinost ni Harry yung kanyang passport na butas. Actually, ako ang nagsabi kay Harry, Spokes, post nga natin yung passport mo na butas. Tapos ngayon, denied na naman daw yung asylum. Nakakalap daw sila ng impormasyong marites lamang, sabi ni Spokes Harry Roque. Alright. So sabi dito sa balita ng mga bangag, matatandaan itong Miyerkules din, nang ihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagtatago na raw sa Germany si Harry Roque matapos ibasura ng Netherlands ang kanyang asylum application. Ang sabi ni Remulla, ang alam ko, di siya nabigyan ng asylum sa Netherlands. Kaya nasa Germany si Remulla. Okay? Sabi naman ni Spokes Harry, my trip to Germany was a pre-planned activity together with yours truly, with Maharlika. The visit was upon the invitation of the Filipino community in Germany, where I administered the oath-taking of proud members of the hakbang ng Maisog Germany. Totoo po yan. Okay, sagutin muna natin lang kasi ang pinakakalaban natin talaga ito ay bangag. So, nung dumating po ako sa The Hague, magkasama na kami ni Spokes Harry Roque every day. Okay? Halos hindi kami magkahiwalay. Kasama ng mga friends ko, kasama ni Alpotera sa second floor. Okay? May Alpotera sa second floor. Okay, kukwento ko yung tungkol muna kay Harry para hindi tayo tumalon. Yun na nga, pagdating ko sa The Hague, yung una, syempre, yung pinaka-mission namin doon, yung birthday ni Vice President Inday Sara. So that was May 31st, right? Sabi ni Zara Lina, Alpot Patotot, balita ko, bumubula na raw ang bibig ng mga tagapagtanggol ni Alpotera.
Okay lang yan. Bring it on. Kalayaan nyo magpakalat ng kasinungalingan, but let the people decide. Alright? Kung saan kayo maniniwala. Kay Team Maharlika or Team Alpotera. Okay. Puntahan muna natin si Spokes yung tungkol dito sa kasinungalingan ni Boying Remulla. Number 1, yung tungkol sa passport. Hindi yung totoo dahil nakita ko yung passport ni Harry na butas. Okay? Butas or canceled. Ngayon, mga kababayan, May 31st, tapos mga susunod na araw, mga meetings, paano ba, meetings o pakikipagsalamuhan namin sa mga OFW doon sa, OFW sa ating mga kapwa Pilipino sa Netherlands, non-stop. Okay? Grabe ang double agent, bulok ang pagkatao, pera-pera dapat, hindi pagkatiwalaan, sabi ni Bel Castro. Ito kasi, itong kwentong ito, ako lang ang pwedeng magkwento nito. Kasi ako yung star witness. Yung mga sumasawsaw na tagapagtanggol ni Alpotera, wala sila sa pinangyarihan ng kaalpotan. Okay? So dito tayo focus kay Spokesar. Kasi ang kalaban nga natin ay what? Mga bangag. At divide and conquer ito. Okay? Ngayon, mga kababayan, I will try, I will try na i-recall ang lahat ng mga pangyayari. Okay? Doon muna tayo kay Remulla. Alright, paano ba ang nangyari? Bakit ba kami umikot ni Spokes Harry? Ito ang totoong kwento. Dahil mga friends ko, of course, they are blue passport. They're from the US. Yung kasama namin, UK, di ba? Ang aming nag-drive sa amin si Kim, UK passport siya. Si Spokes Harry ay asylum seeker. Sabi ko, Spokes, umalis naman tayo, umikot tayo. Sabi ko gusto kaya kami pumunta dito after ng birthday ni Vice President. Iikot talaga kami ng Europa. Sabi ko nga, one-way ticket lang kami. Kasi hindi namin alam kung saan kami pupunta. Si Spokes Harry Roque ay game na game siya na kapag nakilala nyo ng personal, si Harry Roque, alam nyo mga kababayan, matutuwa kayo kasi kaya niyang lumevel sa pinakakaputa-putahang level na mababa, katulad ni Alpotera, at kaya niyang lumevel sa pinakamataas na tao. You know that already, dahil spokesperson siya. Ngayon, eto yon. So, nung June, was it June 11? June 11, I think, na na-receive ni Spokes Harry yung kanyang ID, yung W card nga niya, yung temporary resident ID niya, na kung saan, pinakita niya yun, pinost ko rin yun na kapag meron ka ganung ID, pwede ka na mag-open ng bank account, I think pwede ka na mag-enter ng, mag-lease, okay, ng mag-sign sa lease sa apartment. So, you're just an ordinary citizen, resident, okay, doon sa The Hague. So, hindi po totoo yun. So, kasi yung from The Hague, okay, I'll try to recall kung ano yung first destination namin. Okay, from The Hague, pumunta kami ng Germany. So, Germany, inampon kami ni MJ. Ayan, yung ating palangga. MJ, thank you. So, hapon na kami umalis. No. Mali. Ito pala recollection ko. Alright, so from The Hague, nakalimutan ko lang to mga data kasi sobrang overwhelming yung pangyayari. Ito yung pagta-travel namin. Kaya gusto ko lang patunayan na sinungaling ang gobyerno ni Bangag. From The Hague, pumunta kami ng Belgium. Okay? Pumunta kami ng Belgium. Tapos, pumunta kami ng Bruges. Minute ko si Sheena, si distressed mother. Kumain kami doon. Okay? Si distressed mother na pinakidnap yung dalawa niyang anak ni Lisa Tanas at ng gobyernong Bangag. Alright? So, nag-party kami doon, nag-emote-emote kami doon, kumain, nagsaya, and everything. Tapos, bumalik kami ng Hague. Ganun ang eksena namin. Bumalik ka, Belgium muna. Help me andito ba yung mga kasama ko? Yeah, Belgium, di ba? Punta kami ng Hague, tapos nag-impake kami. Tapos, pumunta na kami, bumalik uli kami ng Belgium, Hague, then Germany. Sa Germany kami natulog dahil, on the way yun papuntang Zurich Okay? So, from Hague, Belgium or Bruges, balik ulit ng Hague. Then Germany, natulog kami overnight. Then kinabukasan, nag-drive kami
papuntang Zurich kasi may mga events doon. May events sa Geneva, may events sa Zurich, dahil yun ay, actually ang events sa Geneva at Zurich, yun ay for Attorney Vic Rodriguez. O taking din ang hakbang ng maisog at book signing ni Attorney Vic. So kami ni Spokes Harry ay saling kit lang kami. Nung una, ito ang totoong kwento, nag-aalangan kami isama si Spokes kasi wala pa siyang ID na physical ID, na residente siya. Okay? Kaya nga sabi namin, Spokes, okay lang ba? Baka mamaya matrobol. Yung Luxembourg, huli na yun palangga eh. Huli na yung Luxembourg. So ngayon, Spokes, baka matrobol ka. Ano sabi ni Spokes? Kaya mo na, sabi niya, meron naman akong certificate. Kaya kung makikita nyo lang kami, every border, eto maaaliw kayo kay Spokes Harry, di ba may border. Hindi naman lahat sine-check. Alright? Every border, pag nakakalusot kami, na hindi kami nara-random check, ang sinisigaw namin, lalo kami ni Spokes Harry, Bella, tapos tawa kami ng tawa. Then sabi namin, next destination. Right? So, hindi nagtatago si Spokes. Hindi siya na-deny yung kanyang asylum application. Hindi po siya na-deny. So, pumunta kami ng France, sa Chamonix, di ba nakita nyo, yun ang pinaka-favorite place ko, at saka Switzerland. So, pumunta kami doon dahil iniimbita kami ng mga Filipino at the same time, namamasyal kami. Pero doon sa Chamonix, France, choice namin yon. Okay, choice namin yun na puntahan dahil halos 4 kami, first time namin pumunta doon. So after that Switzerland, bumalik kami ng Hague, tapos may invitation na naman. Then from Hague, pumunta na naman kami ng Luxembourg and Germany again. Di ba, ganun yung naging event namin. So sa Germany, sila Christian Icalina naman ang nag-invite sa amin, sila Glassy, basta yung mga grupo ng maisog in Germany. Yun nga, sabi ni Spokes Harry, ay, yun ay hakbang ng maisog event. Kaya sinungaling talaga itong bangag administration na ito, mga kababayan. Kasi hindi totoo na napunta si Spokes sa Germany dahil siya ay na-deny. Yun na nga, sabi ko sa inyo, nakakatawa dahil pareho si Spokes Harry ang nag-administer ng oath sa mga hakbang ng maisog members. Nakita nyo naman yung event na yon. Hindi kami nagplano dun. Kami ay hinihila lang. Alam mo, ang dami nag-i-invite sa akin. Ma'am, pwede ba kayo pumunta sa ganito? Ano ang sagot ko sa kanila? Sabi ko, basta ako, kung saan si Spokes, doon ako. Kung saan nyo kami hihilain, doon ako. Yun po yung totoong kwento. So, walang nangyayaring na-deny si Spokes Harry Roque sa kanyang asylum visa application. Ang katunayan, kahapon, nag-usap nga kami, dahil nga sa sobrang travel kami ng travel, na June 11, supposedly makukuha na ni Spokes Harry yung kanyang physical card, dahil nga umiikot kami sa buong Europa, pagbalik na namin sa Hague, doon niya palang nakuha yung kanyang resident card, yung temporary resident card. So kahapon, pumunta siya sa bangko, nag-open ng account, sa City Hall, basta yung mga legal, whatever, kung ano man yung process. So, hindi po totoo na si Spokes Harry Roque ay na-deny ang kanyang application sa kanyang visa. Sa kanyang asylum pala. Alright? Asylum visa. Now, okay? Fake news talaga ang mga bangag. Fake news talaga itong mga bangag dahil nga sila yung kalaban natin. Ano pa ba mga eksena? Wow, I hope na-travel ko ang buong Europe. Oo nga alam mo, nag-drive pa ako, di ba? Nakita nyo, nag-drive pa ako sa Europe and thank you kay Palangga kasi, let me drive. Di ba? Yung kanyang, bonggang-bonggang Volvo, yung kanyang sasakyan. Right-hand, driving machine. So, medyo nahihirapan ako. Medyo, alam nyo, nakakatawa nga itong mga kasamaan ko. Nung nagda-drive ako, okay, so inaantok ang lahat. Inaantok yung driver, inaantok sila lahat. Ang yabang. Ang yabang ako Akala niyo ba, kayo lang ang mayabang? O di, nagyabang ako. Sabi ko, kayang-kaya ko mag-drive. Pinagbigyan ako. Alright? Pero lahat sila nakahawak ng ganyan. Lahat sila gising. Alright? So, yun yung kwento doon.